computer. Hyperpoetry, form of literature. So, ang form of literature ng hyperpoetry ay kilala ito bilang hypertext at gumagamit sila nito ng mga teknolohiyang digital sa pagbuo ng poet. Second is act as powerful medium through which the poet express strong emotions and feelings. So, ang kanilang ginagamit sa paggawa ng poet ay gina-express nila ang kanilang strong emotions and feelings. Third is traditional poet and hyperpoet are capable of handling the language, image, and sound in such a way that the ideas or message which can be otherwise somewhat difficult or abstract to be expressed directly are communicated skillfully by them. So, ang traditional poet and hyperpoet, ito ay may kakayahan na i-handling ang mga language, image, and sounds. Kang ideya or mensahe ng mahirap ay maipapahayag ng direkta at mahusay. Manga is a Japanese term of comics, and manga was published in Japan. And it also considered an artistic storytelling style, using their style of drawing to the in the characters, and it also read from right to left. And manga was also published in black to white color. And manga are also contains a large number of genre. Kinds of manga is shonen. Target audience are boys. Content of shonen are actions, adventures with comedy. Shoujo target audience are girl. Contents are romance and everyday lives. So malalayo sa action at adventures. Seamen. Seamen target audience are men. This is an adult themes, drama, violence, and even sexual. It's Josie. It is for intended for women, and it's more on nature. For themes like it is a relationship from the view of adults. It's Komodo. It is audience are children. And the example manga is a comics series, cartoons that have a lot of series. This live action. Action is adapted by real person. This is an example of manga. As I said kanina, ang definition ng manga is a white and black color. Creative nonfiction. In creative nonfiction, creative means a technique of a writer is based on a real life of a person. Nonfiction, isang ginagamit ang mga elemento magiging nakakaengganyo, matiko upang maging mas kawili-wili at epektibo ang paglalahad ng mga katotohanan. Creative nonfiction does not imply in writer, bawal ang mag-imbento o magpanggap. Bawal din dagdagan, bawasan o pagandahin ang mga detalye. Hindi ibig sabihin ito ay pag-imbento ng mga bagay na hindi nangyari o ang pag-uulat at paglalarawan ng mga bagay na wala naman. Bawal ding magsinungaling ang mga writer. Mga detalye na kanilang makakalap. Chicklet, stories written by woman about woman for woman read. Chicklet refers to the genre of fiction, often light-hearted and target at young women focusing on their lives, relationship, and careers. It's modern fiction about the lives and romantic problems of young women, usually written by women. Ito yung modern fiction tungkol sa mga pamumuhay and romantic problems ng mga
batang babae sa isinulat din ng mga kababaihan. Chiclet is a term that has been in use since the mid-90s and early 20s, with its popularity declining before 2010. So ang chiclet is ito yung mga term na ginagamit mula noong mid-90 and early 20s, and it's declining before 2010. Falling out of fashion with publishers, while readers are and critics have rejected inherent sexism. So ito yung hindi na tinatangkilik ng mga publisher at kinakalaban ng mga kritiko dahil sa sexism nito. Sa madaling salita, ito ay hindi na popular or hindi na pinapansin. Characteristic of chiclet traditionally aims at young female readers. So ang mga layunin nito ay ang mga young female readers, relatable protagonist. So ito yung mga tauhan na naangkop. Focuses on the trials a woman face in the world. Romantic relationship and friendship are central. Female protagonist in her 20 or 30s. So ang mga babaeng tauhan ay nasa 20 or 30s. In speculative fiction, it is an story na resulta ng pagtatanong sa iyong sarili ng what if. Suriin ang mga what ifs question na possible na mangyayari sa mundo. Ang paglikha ng isang mundo na lubos na naiiba sa atin at pag-iisip-isip sa mga resulta ng pagbabago sa kung ano ang totoo at posible. Genres of speculative fiction. First is science fiction. Ang science fiction ay pangunahing tumutukoy sa epekto ng totoong o takhang isip na agham sa lipunan o sa mga individual. Gumagamit ito ng mga siyentipikong konsepto, teknolohiya at mga imbensyon bilang pangunahing elemento sa kwento. Pangalawa ay fantasy. Fantasy ay gumagamit ng mahika at mga supernatural sa elemento sa balangkas, tema at tagpuan ng kwento. Maaring may mga lamangka pang mga nilalang na hindi makatotohanan. At madalas, nagtatampok ito sa mga paglalakbay at pakikipagsapalaran at mga pangunahing tauhan ay kailangang harapin ang mga hamon at pagsubok. Pangatlo ay utopian fiction. Utopian fiction ay nagpapakita ng isang mundo na perpekto sa lahat ng aspeto ng lipunan. Ito ay isang katang-isip na lugar kung saan walang kahirapan, karahasan o diskriminasyon. Dystopian fiction. Ang dystopian fiction ay nagpapakita ng isang futuristic katang-isip mundo kung saan mayroong ilusyon lamang ang isang perpektong lipunan. Ipinakita nito ang isang lipunan na tila perpekto sa ibabaw ngunit nagtatago ng malalim na kawalan ng katarungan, pagsasamantala at pagsupil sa kalayaan. Panglima ay apocalyptic fiction. Ang apocalyptic fiction ay tumatalakay sa pagtatapos ng sibilisasyon, maging ito man ay sa pamamagitan ng digmaang nuclear, salot o anumang kalawakang kalidad. Ipinakikita nito ang pagbagsak ng lipunan at mga pagsisikap ng mga tao na mabuhay sa isang mundo na puno ng kaguluhan at kawalan ng tiwala. Chiclet. Stories written by woman about woman for woman read. Chiclet refers to the genre of fiction
often lighthearted, and target at young women focusing on their lives, relationship, and careers. Is modern fiction about the lives and romantic problems of young women usually written by women. Ito yung modern fiction tungkol sa mga pamumuhay and romantic problems ng mga batang babae sa isinulat din ng mga kababaihan. Chick-lit is a term that has been in use since the mid-90s and early 20s, with its popularity declining before 2010. So ang chick-lit is ito yung mga term na ginagamit mula noong mid-90 and early 20s, and it's declining before 2010. Falling out of fashion with publishers, while readers are and critics have rejected inherent sexism. So ito yung hindi na tinatangkilik ng mga publisher at kinakalaban ng mga kritiko dahil sa sexism nito. Sa madaling salita, ito ay hindi na popular or hindi na pinapansin. Characteristic of chick-lit traditionally aims at young female readers. So ang mga layunin nito ay ang mga young female readers, relatable protagonist. So ito yung mga tauhan na naangkop. Focuses on the trials a woman face in the world. Romantic relationship and friendship are central. Female protagonist in her 20 or 30s. So ang mga babaeng tauhan ay nasa 20 or 30s.